Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentohan po natin. Ito pong nakaraang araw po, di ba? Nasa Zamboanga po ang Vice President. Napakarami po natuklasan doon ng Vice President, mga tambay, lalong-lalo po dito sa AKAP saka sa IX. Grabe po dito yung korupsyon sa nakita ng Vice President sa ginagawa po dito sa mga ayuda. Lalong-lalo itong maakap-akap na ito, itong IS na ito. Painggan po natin ng Vice President at malalaman po natin kung talagang yung mga natuklasan niya ron ay grabe. Hinahanap nga po ng Vice President, nasaan yung kulang? Bakit malaki ang napupunta yata sa mga politiko kaysa ron sa sinasabing bibigyan ng ayuda? Painggan po natin ang Vice President. Tinatanong ko yung mga tao kung magkano Ulitin po natanggap natin. nila sa... Ulitin po natin. Narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung magkano natanggap nila sa AKAP. Sabi nila 1,000. Tapos, tinanong ko kung magkano natanggap nila sa AIX. Sabi nila 2,000. Wala namang AKAP na 1,000 at AIX na 2,000. Ma'am, kahit saan mo tingnan sa budget at sa DSWD. So, dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na saan na ba yung kulang o balanse noong AKAP na hindi nila natanggap. Saka yung AIX na nawawalang 8,000 pesos. Narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao. Grabe, no? Magkano natanggap nila sa AKAP? Sabi nila 1,000. 1,000 tapos 2,000. Nasaan yung kulang? Di ba? Wala naman po sa budget po yan ng yung ginawa po yung AKAP saka AX na yan, di ba? Hindi po ganyan ang makukuha po dapat ng taong bayan. Pa 1,000, 2,000, di po ba? Nakakalungkot lang po. At ito rin po, pinatunayan po ni Mayor Magalong din yan yung mga korupsyon na yan. Mga tambay, tingnan nyo po. Ibalik tanaw po natin yung pahayag po ni Mayor Magalong. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ulitin po natin. Hindi lang daw po 7-7 ng mga nakukulimbat ng mga politiko riyan sa mga ayuda na yan. Ito po. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million. 90 million lahat yun. 30 million AX or AKAP, 30 million na MAIT, and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds. Unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mga mambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo na-disburse yung ganon na easily? Kaya mong i-disburse yung ganon? Tapos, ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So, in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna, itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila yan, ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko.
Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng mahihirap nating kababayan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make 1 billion pesos in a year. Ang pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganon, di ba? O kaya kung wala si ganito, walang akap. Wala si ganito, walang maip. Kung wala si ganito, walang tupad. Yun pa lang na, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Grace Dr. Lerot. Grabe, no? Grabe po ang korupsyon. Ang Vice President, natuklasan niya ang nangyayari po sa pagbibigay o pagpamamahagi po na ayuda nila na pinagmamalaki po sa atin, mga tambay. Ang galing, ano? Yung mga akap-akap na yan, mga aik-aik na yan. Grabe, no? At napakarami pa, may mga tupad-tupad pa. Lahat ng klase na ayuda na ginawa po nila ay meron pong korupsyon. Yan po ay napakarami po nagpapatotoo, mga tambay. Isa na po si Mayor Magalong at ngayon po ang ating Vice President. Natuklasan niya po mismo ang ginagawa pong pagpapamigay, pag-disburse ng ayuda na ginagawa po ng mga politiko, lalong-lalo po itong 19 Congress, mga tambay. At syempre, lalong-lalo po yung mga pumirma po nung siya po ay inimpeach sa House of Representatives. Di po ba? Napakarami pa yan, 200 plus po yan. At yung sinasabi ni Mayor Magalong, talaga unlimited, ha? Unlimited. May mga kongresista, may mga congresswoman, mga babae, nakita naman po natin yan. Yung example na lang, ha? Yung isang congressman na tumatakbo sa Batangas, grabe na magpamigay yon. Isang damukal, nagmamano pa sa kanya. Di ba? Si Luis Tre. Di ba? Grabe. At syempre, yung taga Marikina, yung babae ron. Di po ba yung babae sa Marikina? Kimbo po yata yung Kimbo. Grabe. At meron din po sa lalaki, congressman, di ba? Yung taga Laguna, yung sinasabing artista daw po, di ba? Yung tinatawag ni Atty. Topacio na si Attorney Google. Grabe. Tama yan. Mismo, nasaksihan at talagang nirereklamo sa Vice President na mga kababayan natin sa Zamboanga City, mga tambay. Grabe, no? Sa Mindanao pa lang yan. Luzon, Visaya, Mindanao. Ang kanilang akap. Di ba? Yung kanilang AX. Grabe yan. May tupad pa yan. At kung ano-ano pa. Di paano pa yung sa 4-piece? Di ganun din kaya? Lahat kasi ng klase ng ayuda na sinasabi ni Mayor Magalong ay mayroong kasamang corruption, pati medical mission na ginagawa nila. Itong mga politiko na ito, pagdating sa kapirahan, napakagagaling, mga tambay. Sanay na sanay pong kumulimbat ng pera ng taong bayan, mga tambay. Mga walang konsensya. Nakakalungkot lang po, mga walang konsensya na talagang manhid na at kay kakakapal na ng mga balat. Mga tambay, sobra na ang kakapal ng mga balat nitong mga ito at kay kakakapal po ng mga pagmumuka. Yan po. Ayon po yan kay Mayor Magalong, mga tambay, at kay BP Sara. Grabe, no? Kaya ito pong sinasabi nga natin na pagpasok po ng binagoongang Pilipinas, grabe po ang natutuklasan po ng taong bayan. Grabe. Puro kaperahan po natin ang talagang pinagsasamantalahan po ng mga politiko po pagpasok po ng bagong o binagoongang Pilipinas. Grabe, napakakawawa po. Kawawang-kawawa po si Juan de la Cruz. Kawawang-kawawa po tayong may hirap. Middle class, mga tambay. Lalo tayong maghihirap at talagang wala tayong kapag-pag-asa guminhawa pagka ganito ang mga klase ng politiko sa ating bansa. Sila lang po, puro pang sariling interest lang, pang sarili lang.
ang kanila pong tinatamasa at hinahangad sa ating bansa. Kaya pala gustong-gusto nila, no? Nagpapakamatay sila. Grabe. Nagpapakamatay sila sa posisyon. Lalo sa pagiging congressman, di ba? Pagiging senador, yung ibang mga kurap. Nagpapakamatay sila dahil sa dami pala ng pera na pwede pala nila pakinabangan di umano. Grabe, no? Kaya pala buong pamilya halos nila yung mga politikong kurap. Talagang hindi naman po lahat ng politiko. Meron naman po natitira tayong mga politiko na may takot po sa Diyos. At siyempre po, ay meron po siyang pusong pagiging makabayan. Siyempre po, nandiyan po yung makamahirap at gustong ibangon ang ating bansa, lalong-lalo po sa problema ng kahirapan, mga tambay. Kaya lang pagka ganito, pinasukan tayo ng ganito, magmula sa taas hanggang baba, talagang hawa-hawa po yan. Kasi magmula na sa taas ang issue ng korupsyon siyempre yung nasa baba, katulad ng institusyon ng Kamara at Senado, susunod na rin yan. Dahil yung taas korap di kukurap na rin yan, damay-damay na. Di ba? At diyan ka magtataka, wala man lang pong nag-iimbestiga sa mga korupsyon na yan. Walang ahensya na tumututok sa mga korupsyon pagpasok ng binagoongang Pilipinas. Wala, nada. Meron po ba tayong nabalitaan na may tumututok, nag-iimbestiga sa lahat ng pumuputok sa social media man lang, kahit yung pinapuputok na ni Mayor Magalong at pinapuputok na ni Vice President Sara Duterte, may pumapatol po bang ahensya na imbestigahan ito? Pinapatulan po ba man lang ito ng DOJ, ng Ombudsman, at lalong-lalo po ng Senado at Kongreso na napakahilig mag-imbestiga? Meron po ba? Wala. Paano? Sila involved. Alang imbestigahan nila yung mga sarili nila. Sila nga yung involved. Kaya po nakakalungkot lang po, mga tambay. At wala ring ahensya na binubuo ang pamahalaan para dito sa mga korap. Mahirap po talaga pagka talaga napasukan ka. Napasukan ka ng gobyerno na magmula sa puno. Pagka ang puno kasi ay masama, masama ang bunga. Hindi po ba? Ganun po talaga masama ang puno, di umano, ano pa magiging bunga niyan? Di puro masasama. Kaya nangyayari sa ating bansa, tama yung sabi ng Vice President, nasa basurahan na ang ating bansa. Basurahan. Dahil sa ganito po, ang pera po ng taong bayan, pera ng taxpayer, ay wala pong pinatutunguhan. Ang pinatutunguhan lang po ng pera ng taong bayan ay mga kanya-kanyang bulsa. Kanya-kanyang Bolt yata. Mga kilalaki yata ng Bolt. Yung iba, nasaan po? Yung iba po, naka-savings sa ibang bansa. Mga tambay, di po ba? Kasi yung Pangulong Marcos, meron po silang mga pera at ginto na pinag-uusapan po, putok na po sa Asia. Di ba? Sa Hong Kong, mga money laundering nila, ginto. Nakakahalaga ng $100 billion, 350 tons of gold. Nasa Hong Kong. At merong blower yata dyan. O testigo na taga Taiwan yata. Tumatayo riyan. At nagpaputok na talagang yung ginto at pera na sinasabing ang value niya na pag-aari daw, kuno ng pamilya Marcos na 350 tons of gold, mga tambay, $100 billion. Nakita niyo po, magmula sa puno, may issue ng pera at ginto. Paano pa yung nasa baba? Kongreso at Senado. Sige nga, hindi pa kasama dyan ang mga gobernador, mayor. Di ba? At mga kapitan, hindi pa kasama dyan. Nakita nyo po yung nasasayang na pera natin. Yung sana'y makatulong sa atin mga Pilipino, yung mga pera na yan. Nagbibigay po sila na ayuda, mas malaki po ang napupunta sa kanila. Nakita nyo po, mismong Vice President, hindi tama yung inaprubahan nila dyan. Yung inaprubahan nila, hindi tamang nakukuha ng mga Pilipino. Saan napupunta ang mas malaki? Sa taong bayan po ba? Hindi naman po tayo tangat bobo at gago. Alam na po natin yun, ang kasagutan, di ba? Kung saan napupunta? Sa malalaking Bolt, kaya? O sa mga malalaking bulsa nila? O kaya nasa ibang bansa, naka-savings na? O kaya naibili na ng mga luxurious, mga mamahaling mga sasakyan, mamahaling mga alahas, mamahaling mga kasuutan, at kasama na rin po ang naggagandahang mga mansyon,
mga naglalakihang mga farm. Hindi kaya, mga kabayan? Kawawang Pilipinas. Mayaman sana ang Pilipinas. Ang Pilipinas talaga, kung titingnan mo, kung hindi po ganito ang gobyerno natin na grabe. Pag napasukan tayo ng ganitong klaseng gobyerno, napakaraming pera na sana po ay magiging kaparehas na po sana tayo o humahabol na sana tayo sa mga bansang nagiging successful sa mga programa nila, di ba? Katulad na nga lang ng Taiwan Yung Taiwan may problema pa sa China yan di ba? Pero nakita nyo po maunlad, di ba? At yung Vietnam na tinatalo natin ngayon, umuunlad na po sila, yung Malaysia, di ba? Anin mo naman yung Singapore, maliit lang, talon-talo na nga tayo diyan, di ba? Yung Brunei, meron po silang mga langis, di ba? Nakita mo 'yon? Yung Japan, mayaman na. Korea, dating mahirap, di ba? Dahil nga po nagkaroon din sila ng civil war, di ba? Yung mga ganun na bumangon, umasenso dahil sa leader, magaling ang mga nagiging leader. Kaya lang sa atin, minsan lang tayo nabigyan ng leader Hindi pa nagtuloy-tuloy maganda na yung leader na nabigay sa atin. Nung pumasok yung binagoong Pilipinas, yung magaling na leader, pinatapon pa, kinidnap pa nila. Mga tambay, nakita nyo po, kung sino yung magaling at matinong leader, yung binigyan at pinatapon sa ibang bansa. Ganyan po kasakim at kasama po yata sila, mga tambay, at mga walang utang na loob. Itong pagpasok po yata ng binagoong Pilipinas, mga walang utang na loob, mga kababayan. Yan po ang napala natin. Napala po natin sa sinasabing build better more. Ang ginawa po sa atin, money. Come here, money. Akin yan. Ganun ang lumalabas Yung pera natin, akin yan. Amin yan. Hindi na build better more. Amin na yan. Ganun po ba, mga kababayan? Bago po tayo magtapos, maraming salamat po muli sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat, mga subscribers po natin. Thank you po sa kasulok-sulukan ng Pilipinas, na kasulok-sulukan ng mundo, na may Pilipino, may mga OFW. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Shoutout po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, si Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, at si Annie Jo. Thank you po sa inyo sa mga biyaya po, at ingatan nawa po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, yung kabilin-bilinan po sa atin ng dating Pangulong Duterte at Vice President sa darating na halalan, malapit na po. Black voting. Solid. PDP laban po tayo. Lalong-lalo po sa Senado at Kongreso. Para po itong mga ginawa po na AX na to, tupad, at yung AKAP at kung ano-ano pang ayuda, ay maimbestigahan po. Napakalaki pong korupsyon yan. Mismong Vice President na nakakatuklas talaga ng ginagawa nilang napakalalaking korupsyon sa ating bansa. Kailangan po natin yan ma-abolish yung mga yan at mapalitan po ng bago na sila mismo ang iimbestigahan pagka sila po ay nainidoro na, mga kabayan. Thank you po. At syempre po, sama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte, na yung kanya pong kalagayan, maingatan po, mailayo po sa sakit, at syempre po yung kalusugan niya, at syempre makabalik po sa ating bansa, at madugtungan pa po na mahabang buhay ang dating Pangulong Duterte. At syempre po ang Vice President, lalo po sa kanyang mga paglabas-labas ngayon, panahon po ng politika, kampanya, mailayo po siya, sana po mailayo siya sa kapahamakan. Napakarami pong nagpapabagsak sa Vice President. Sama po natin sa dalangin at dasal. Muli po mga tambay, maraming salamat po. Black voting, solid po, PDP laban. Thank you po, ingat-ingat po. Bye-bye.